Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so ngayon pag-usapan natin, no, ito pong nangyari dito kay Congressman Leviste, mga kababayan, na kung saan ay di umano umiyak daw po at nagsumbong sa kanyang nanay. Yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre muli, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At sa mga palagi po nandiyan dyan, shoutouts po sa inyo. At syempre, no, 1 view, 1 like sana sa ating video. Napakalaking tulong na po sa ating yan. Okay, so ito pag-usapan natin mga babayan, no, grabe, no. Imagine ninyo, no, makikita natin si Congressman Leviste, mga babayan, na kung saan, no, talaga namang napakatapang, no, sa mga interviews, marami siyang pasabog, marami siyang ano tawag natin dito, expose, mga babayan, at matunog yung kanyang pangalan ngayon dahil nga po sa mga issues na bumabalot po sa kanya. No, na kinasasangkutan niya nga po mga babayan na nadadawit yung kanyang pangalan at kasama na nga po dyan ito pong issue sa solar, no, na solar company na konektado po siya noon mga babayan. At the same time, yung Cabral files po. No, pero mga babayan, malambot din pala ang puso, no, netong si Leviste, mga babayan, dahil no ito pong balita na to nakakagulat. No, dahil siya daw po ay umiyak at nagsumbong sa kanyang nanay, mga kababayan. So ito po yung balita na yan. Ayon po kay Senator Ping Lacson, mga kababayan, no, Leviste naantig si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay Batangas 1st District Leandro Leviste matapos umano itong labis na maapektuhan ng mga batikos. Kung ikaw po, mga babayan, ay isang public service o public servant, mga babayan, at isa kang politiko, no, na mainit ang pangalan, umaatake, no, talaga ng mga kaliwat kanan talaga, no, ang matitikman mo ring banat. Diba? Natural po yan no, pagka ikaw ay politician, no, at ikaw ay bumabanat, at meron ka mga nasasagasaan o may mga nababanggit ka mga tao rin, no, na nasa gobyerno at kung sino-sino pa, talagang babalikan at babalikan ka. No, at mukhang hindi ata sanay sa ganito etong si Leviste, mga babayan, dahil sabi po niya dito ni Senator Ping Lacson, my heart goes out to him. Umiiyak daw kay Senator Legarda, no, yung kanyang nanay nga po, Loren Legarda. Bakit ako? Ang tanong. Bakit ganito yung paninira nila sa akin? Alam ko si Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan, pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Mga babayan, hindi natin pwedeng sabihin, no, na mas matindi yung balik sa kanya kay Leandro Leviste dahil iba naman po, no, yung mga ipinaglalaban dati ni Senator Ping Lacson. Pero ganun pa man, naturalmente, no, na talagang kung mabibigat yung mga binibitawan mo, mabibigat din yung ibabalik sa'yo. Diba? At hindi mananahimik yung mga tao na inaatake mo, na bobuelta po talaga yan. Diba? Ganun talaga ang senaryo Nasa politika ka. Kailangan mong tanggapin yan. Kailangan mong maging matibay. Diba? Ngayon, ang tanong niya rito, bakit ganito yung paninira nila sa akin? Diba? Ang tanong din is, bakit ganun din yung atake mo sa kanila? Yun din ang ibabalik sa yung tanong. No, ng mga taong nababanggit mo. 'Di ba? Kahit pa sabihin mo na ang ipinaglalaban mo ay para sa katotohanan o anti-corruption, mga kababayan, may nadadali ka pa ring mga tao. Ang tanong kasi is, totoo ba? No, yung mga akusasyon mo. At ito, panoorin natin, mga kababayan, no, yung balita po tungkol diyan, right? Let's go. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Leviste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Leviste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya.
Ang tanong kasi dito mga babayan, no, yung po bang inilabas niya, no, yung po ba talaga yun totoo? 'Di ba? At the same time, yung tanong nga sa kanya, no, bakit ngayon mo lang inilabas yung Cabral files? Dapat noon pa, nung nabubuhay pa, no, si Cabral. Wala na si Cabral. Paano niya papatutunayan yan? Paano pa nating masasabi na totoo yung mga files na yan? Paano pa natin masasabi no, na talagang legit yung mga files na inilalabas mo, yung tinatawag na Cabral files na yan? 'Di ba? Yun yung tanong dito kay Lebiste. Bakit ngayon niya lang inilabas yung Cabral files? Kaya siya nadidiin eh. Kaya siya inaatake. Kaya siya binabanatan. 'Di ba? At yun yung kanyang sinusumbong doon sa kanyang nanay na bakit ganun daw yung mga atake sa kanya, no, yung balik sa kanya. 'Di ba? Natural 'yon. No, I'm not referring to Kiko Barsaga. Ibang level naman 'yon. Oh, actually magkaiba sila ni Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga kasi more on Actually pwede natin baliktarin no. Si Kiko Barsaga, yung tinatawag nilang ngaw-ngaw, mga babae. Meow-meow kasi siya. Pero si Barsaga kasi sobrang ingay. Alam mo ako pagka napapanood ko minsan talaga naiirita na lang ako. Mas may laman pa talagang panoorin yung mga binibitawan ni Lebiste kaysa kay Congressman Barsaga. Mga babayan. No, ewan ko lang anong opinion ninyo diyan sa dalawa na yan, Lebiste at Barsaga, mga babayan, no? I-comment niyo sa ibaba. At least si Congressman Leandro Lebiste, no, being raw, no, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. No. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard. Hindi rin naman natin may aalis, Senator Lacson, na isipin talaga ng tao na may motibo siyang political. 'Di ba? May motibo talagang political. Kasi kung titignan natin mga babayan, no, sinasabi nga na sila ay mga supporters ng mga Duterte, yung mga DDS supporters, mga babayan. 'Di ba? Kasi yun yung nakikita no? Sumusuporta sila sa mga Duterte. So hindi mo pwedeng ialisin yung usapin na merong politika. 'Di ba? Mababahiran talaga ng politika yung mga ginagawa nila Kiko Barsaga, no, nila Lebiste, no, mga yan. Mahahaluan talaga ng politika yan, mga babayan. Hindi natin pwedeng ialis yan. Dahil nandun na talaga yung tatak na yun. Politician sila 'di ba? Merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito. Nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange nga ng meeting si Congressman Lebiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya, bakit sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa, bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin? Eto, ngayon actually naintindihan ko, no, naliliwanagan ako dun sa senaryo na kung saan bakit kay Lacson siya gusto makipag-usap. Bakit hindi siya mapayuhan ng kanyang nanay? Actually siguro, no? Sabihin natin na pinayuhan na siya ni Senator Loren Legarda, mga babayan. Pero nabanggit kasi na yung pangalan ni Senator Ping Lacson. Kasi nga nag-expose din siya no, tungkol diyan sa mga flood control na yan, mga babayan. Pero parang ang dating hindi siya hindi ganoon katindi yung mga banat kasi mas maraming pumabor kay Senator Lacson. 'Di ba? So, yun siguro, no, kaya inilapit ni Senator Loren, no, etong dalawa na to, si Lebiste at si Lacson. No, na sinabi ni Senator Loren na kausapin mo. No, kasi parang nabanggit kasi yung pangalan mo. Much better siguro na kausapin mo rin, no, si Lebiste kung paano yun dapat gawin. 'Di ba? Yung tamang paraan ng pag-i-expose. No, siguro ganoon, mga kababayan. So, ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre
pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa'yo, pero ilalagay ka rin sa posisyon na maging defensive ka. Exactly. Ganun, yung sinasabi natin, mga babayan, no? Kung umaatake si Congressman Leviste at isa siyang politician, isa siyang kongresista, natural, bubueltahan siya. Natural, nababalikan siya ng mga tao no, na nadadawit. Diba? Natural, nababalikan siya ng mga tao no, na supporters ng mga tao na dinadawit niya. Natural yun eh. Tandaan natin, iba na ang mundo ngayon. Hindi kagaya dati na TV lang, radyo lang tayo nakakakuha ng balita, mga dyaryo. Diba? So limited talaga. Not unlike nung mga panahon ngayon, mga panahon ngayon, mga babayan, lahat na ata ng tao naka-mobile phone. Diba? Kaya lahat nakaka-access. Ang maganda nito, mga babayan, no, napapanood nila, nakikita nila. No, kaliwat kanan, kung ano yung sagot. No, ng kaliwang ng isang kampo sa kabilang kampo. 'Di ba? Yun yung dito, yun yung pagkakaiba nila, mga babayan. Kaya mas ramdam ngayon no ng mga politician yung atake sa kanila dahil nakikita nila. Nababasa nila yung atake sa kanila. Napapanood nila yung atake sa kanila ng mga tao, ng mga agaya namin, mga vloggers. 'Di ba? Hindi kasi kagaya dati TV lang. Okay? So kung ano man yung sabihin ng tao ng mga nanonood sa TV, hindi naman nila naririnig yan eh. Hindi naman nila napapanood yan, hindi naman nila nakikita kung ano yung nagiging komento ng mga tao. So hindi natin pwede ipagkumpara kung ano yung senaryo ni Senator Ping Lacson dati sa senaryo ngayon. Di ba? Dahil ngayon, mas exposed, mas nakikita kung sino yung mga sumasagot, sino yung mga nagkokomento, ano yung sinasabi ng taong bayan, mas nakikita ngayon. Hindi kagaya dati. Di ba? Hindi niraramdam yan. Hindi nila nakikita yan. Dahil ang nakikita lang nila, yung mga balita sa TV. No? Kung may atake man dyan sa mga politician na yan, hindi nila nakikita kung ano yung sinasabi ng mga tao. Not unlike ngayon, dahil may mga comment section. Diba? Agaya niya, may mga comment section dito. Oh. Ma'am Miriam Santiago once said, "Bakling ka talaga." Diba? May mga ganun eh. Diba? Nakikita natin, mga babayan. No? Tuloy natin. No, ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Leviste, that's why, somehow, my heart goes out to him, lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Leviste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Yeah, yung patahimikin dito, mga babayan, hindi siguro ibig sabihin na, alam nyo na, tirahin, no? Siguro patahimikin is yung anuhin yung mga aligasyon. Diba? Yung mga ganon, na huwag ka na magsalita, parang ganon, no? Hindi yung para tirahin, mga babayan. Putik, titirahin nyo si Leviste, anak ni Lori. May kalalagyan kayo. Sigurado may kalalagyan kayo. Diba? O, tuloy natin. Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. No? Kaya nga alam na alam ni Senator Lacson yung ginawa dun sa sa Blue Ribbon Committee dun sa testigo. Tuloy tayo dyan. No, tuloy natin. But now, napapaisip tuloy ako, hindi kaya natatawa na lang si Senator Lacson, no, doon sa testigo na lumutang tapos biglang nawala. Para siguro expected na niya, no, na mangyayari yun. looking back, naintindihan ko na. Yun talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry si Senator Hingi lang ng Loren. advice. Not through Senator Loren, direkta naman siya, meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya,
Ate, okay, Leander. Wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Yun na nga. Diba? Overexpose kasi mangyayari pag araw-araw nasa TV, nasa interviews, mga kababayan. No? Sinasabi lang dito ni Senator Ping Lacson. Siguro, no? Ano yun lang natin. No, i-analyze lang natin. Baka yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson is gayahin ni Leviste yung ginagawa niya. No? Na bago sila magpa-interview, bago sila magsalita, may mga ebidensya na. Andyan na yung mga ebidensya. Pinapakita na, inilalabas na. At wag magsasalita ng hindi sigurado. At saka only for the truth, mga babayan. Doon lang tayo sa katotohanan. Diba? Wag sana magpa-fabricate. Parang ganon. No, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. No? Laylo lang, dahan-dahan. Parang ganon yung sinasabi niya, advice niya kay Leviste. No, wag masyadong marahas, wag masyadong bara-bara. Wag gayahin si Barsaga. No? O, kita nyo? O, abangan nyo yung next video natin kay Barsaga, ha? Okay, so hanggang dito na lang muna yung video natin. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Ayan. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, sa Mobs TV. Peace. I'm out.